Matapos maghilamos si Zinyo, agad niyang pinatay ang gripo. Habang tinitingnan ang sarili sa salamin, napansin niya ang pamumula ng kanyang mukha at naisip na kailangan niyang magpaliwanag kay Shen Yuan, kung hindi niya gagawin, baka may hindi magandang mangyari. Lumabas siya ng banyo at nahihiyang inihayag kay Shen Yuan na hindi niya sinasadya ang nangyari. Habang umiinom ng tubig, mahinahong sinabi ni Shen Yuan na alam niya iyon at ayos lang sa kanya. Sa narinig na iyon, sandaling napatigil si Zinyo at hindi makapaniwala. Pumasok sa isip niya na tila wala itong pakialam, kaya marahil ay hindi talaga siya gusto nito. Dahil doon, mabilis siyang nadismaya at nanlamig ang kanyang pakiramdam. Napansin ni Shen Yuan ang pagbabago sa kilos ni Zinyo kaya nagtaka siya. Iniisip niya kung bakit ito biglang nalungkot, siya na nga ang nagpaliwanag, at sinabi naman niyang hindi niya iyon iniintindi, kaya bakit pa ito nagagalit o nalulungkot. Inisip niyang talagang mahirap basahin ang iniisip ng mga babaeng nasa edad na 17 o 18. Dahil mukhang hindi niya nagustuhan ang una niyang sagot, minabuti niyang baguhin ang paraan ng pagsasabi. Sa kanya ipinaalala kay Zinyo na may karapatan ang bawat tao na pumili ng malaya, at hindi dapat maging bilanggo ng mga patakaran ng lipunan. Naguluhan si Zinyo sa biglaang sinabi nito. Makalipas ang ilang segundo, namula ng husto ang kanyang mukha nang mapagtantong alam ni Shen Yuan ang nararamdaman niya. Hindi pala siya tinanggihan. Ngunit dahil malabo ang paraan ng pagkakasabi, hindi rin ito direktang sinagot kung oo o hindi. Hindi na niya tinapos ang iniisip dahil unti-unti siyang lumapit kay Shen Yuan, subalit hindi niya alam kung paano sisimulan ang sasabihin. Habang sinusubukan niyang kunin ang atensyon ni Shen Yuan, biglang bumukas ang pintuan. Dumating si Chen na at masayang tinanong si Shen Yuan kung kumain na ba siya. Sa nakita ni Zinyo, mabilis siyang kinabahan kaya napaatras. Agad siyang tumungo sa kusina at ipinaabot kay Chen na nakakain na sila. At dahil hindi pa ito kumakain, siya na ang mag-iinit ng pagkain nito. Nakita iyon ni Shen Yuan kaya lalo siyang nagtaka dahil hindi niya maintindihan ang mga kilos at damdamin ng babae. Tumingin siya kay Chen na at sinabing gumaganda ng husto ang takbo ng kafe at napapagod ito araw-araw. Habang nag-aalis ng sapatos, sinabi ni Chen na nabinigyan siya ni Shen Yuan ng maganda at maayos na pamumuhay, dahil dito ay tunay siyang masaya at hindi man lang nakakaramdam ng pagod, mas lalo pa niyang gustong magsikap. Pagkatapos maghubad ng sapatos, lumapit siya kay Shen Yuan at nagsimula silang maghalikan. Nakita ito ni Zinyo, at agad siyang nakaramdam ng bahagyang kirot sa dibdib. Kinabukasan, katatapos lang mag-exercise ni Shen Yuan. Habang nakaupo siya at katabi si Menglo, ipinaabot ni Menglo na nabisita na niya ang dalawang iba pang establishmento. Sa narinig na iyon, agad na hiniling ni Shen Yuan na sabihin niya kung anong mga problema ang napansin niya. Ipinaliwanag ni Menglo na maayos ang serbisyo ng yoga studio ngunit kakaunti ang miyembro, kaya malinaw na problema iyon sa pag-akit ng mga customer. Ang kabilang gym ay may katulad ding sitwasyon. Ayon kay Menglo, puro maliliit na isyu ang mga iyon at nakadepende lamang sa mga manager kung nais ba talaga nilang ayusin. Ipinaalam niya ring inayos na niya ang lahat ng detalye at ipapadala niya ito kay Shen Yuan mamaya. Sa narinig na iyon, napangiti si Shen Yuan habang marahang hinahaplos ang likuran ni Menglo. Ipinahayag niya na maganda ang ginawa nito at karapat-dapat itong tumanggap ng gantimpala. Nang makita ni Menglo ang kilos ng kamay ni Shen Yuan, agad niyang nabanggit na parang iyon na naman ang senyales para sa isa pang maliit na target reward. Agad namang hinawakan ni Shen Yuan ang ulo ni Menglo at ipinaabot dito na hindi ganoon ang iniisip niya, malaya siya ngayong hapon kaya yayayain niya itong lumabas para mag-date. Ngunit bukod sa ulat tungkol sa mga problema, kailangan din ni Menglo na ibigay ngayong gabi ang plano para maayos ang mga iyon. Nagulat si Menglo sa sinabi ni Shen Yuan, ngunit agad din siyang pumayag.
Makalipas ang ilang sandali, nagtungo sina Shen Yuan at Meng Luo sa tindahan ng mga damit upang makabili ng magandang kasuotan para kay Meng Luo. Pagkatapos niyang pumili ng damit na nagustuhan niya, agad itong binayaran ni Shen Yuan ng walang pag-aatubili. Matapos silang mamili, diretso naman silang nagtungo sa isang mamahaling restaurant para kumain. Habang umiinom si Shen Yuan ng alak, lihim niyang inisip ang lahat ng gastos niya ngayong araw, mga damit, bag, panunood ng sine, at hapunan, na umaabot sa 230,000. Ngunit matapos ang triple cashback, kumita pa siya ng netong 460,000. Pagkatapos nilang kumain, nagsimula silang maglakad ng magkasabay. Habang naglalakad, sinabi ni Meng Luo kay Shen Yuan na marahil ito ang pinakamaligaya at pinakanatatanging araw ng buong buhay niya. Sa ibabaw ng ulo ni Meng Luo, lumitaw ang favorability level na umabot na sa 73. Nang makita iyon, naisip ni Shen Yuan na hindi na mahalaga kung gaano kalaki ang cashback. Ang mahalaga ay ang pagtaas ng affection ni Coach Liu na umabot na sa 73, isa na namang babae ang papalapit sa 100. Lalo siyang na-excite sa posibilidad na kasunod nito. Sabay noon, sinabi niya kay Meng Luo na hanggal itong bata dahil ang mga araw nila ng magkasama ay nagsisimula pa lamang. Pagkasabi niya noon, malapit niya itong hinalikan sa gitna ng daan, at unti-unting napuno ng romantikong pakiramdam ang kanilang paligid. Kinabukasan, nagtungo si Shen Yuan sa Jingfo Company. Pagdating niya roon, agad lumapit si Sun Xin, ang general manager ng fitness center, at iniabot ang dokumentong hawak niya. Ipinaabot niya kay Shen Yuan na naroon siya para sa self-review at ipinakita ang mga hakbang na ginawa niya para sa pagpapabuti, kahit alam niyang maaaring kulang pa ang mga iyon. Hiniling niyang silipin ito ni Shen Yuan dahil mas malawak ang karanasan nito. Habang hawak ang tasa ng kanyang kape, sinabi ni Shen Yuan na hindi na kailangan ang self-review at inutusan si Sun Xin na umupo at bigyan siya ng maikling buod ng mga bagong hakbang. Agad umupo si Sun Xin at nagsimulang magpaliwanag. Unang binanggit niya ang tungkol sa store reception na kung magpapabaya ang mga staff sa pampublikong lugar, o magkukulang sa follow-up, agad silang papatawan ng multa at bawas sa performance. Habang nagsasalita si Sun Xin, sandali siyang pinigilan ni Shen Yuan habang binabasa ang papel. Napansin niyang puro parusa ang nakalagay at tinanong kung wala bang nakalaan na gantimpala. Ipinaliwanag ni Sun Xin na ang parusa ay nagbibigay ng urgency para mas seryosohin ng mga staff ang trabaho. Doon ay mahinahong ipinaliwanag ni Shen Yuan na ayos lang ang parusa, pero dapat laging may kasamang gantimpala. Ang gantimpala ang dapat gawing pangunahing paraan upang pasiglahin ang trabaho, habang ang parusa ay pangdagdag lamang. Ang susi raw ay motibasyon, hindi puro pressure. Dahil doon, agad na sumunod si Sun Xin at sinabing naunawaan niya, at tulad ng lagi, hinangaan niya ang pagiging malayo ang tingin ni Shen Yuan sa lahat ng bagay. Pagkatapos, tinanong naman ni Shen Yuan tungkol sa customer acquisition. Ipinaliwanag ni Sun Xin na umaasa pa rin sila sa offline walk-ins, at kailangan pa niyang makipag-usap kay Network Cheng bago makapagbigay ng konkretong plano. Habang umiinom ng kape, sinabi ni Shen Yuan na hindi nakakaakit ang mga video dahil hindi nakikipagtulungan ang mga coach. Inutusan niya si Sun Xin na ayusin ang traffic distribution rules at ihanda ang detalyadong pulisya kinabukasan sa hapon. Agad itong sinang-ayunan ni Sun Xin at ipinangako na gagawin niya iyon. Sa puntong iyon, ibinaba ni Shen Yuan ang tasa at seryosong sinabi na ang layunin ay pataasin ang efficiency ng mga staff at ang kita ng kumpanya, at para kumita, hindi maaaring alagaan ng kumpanya ang mga taong walang ginagawa. Tinanong niya kung malinaw iyon. Sa narinig na iyon, pinagpawisan ng husto si Sun Xin habang sinasabi kay Shen Yuan na alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin.
Pagkatapos noon, lumabas siya ng opisina at nakahinga ng kaunti. Doon niya naisip na hindi nagsisinungaling si Old Gia, napakatalino, napakalakas, at napakadesisibo ng bagong boss. At hindi siya makapaniwala na 21 lamang ang edad nito. Habang bumibigat ang kanyang pakiramdam, naisip niya ang sinabi ni Shen Yuan na hindi pinapakain ng kumpanya ang mga taong walang ginagawa, na kapag nagkamali siya, tiyak na matatanggal siya. Dahil dito, nagpatuloy siya sa paglakad palayo. Habang naglalakad si Sun Jin, napansin siya ni Fu Yingqi. Agad itong nag-isip na mukhang takot na takot si Sun Jin kay Shen Yuan. Naisip pa niya na sa totoo lang, hindi pa niya nakikita ang nakakatakot na panig ni Shen Yuan, at umaasa siyang hindi niya kailanman ito maranasan. Pagkatapos umalis ni Sun Jin, agad namang pumasok si Fu Yingqi sa opisina at sinabing may importante siyang insider gossip na dapat malaman ni Shen Yuan. Maingat siyang pinagsabihan ni Shen Yuan na dahil silang dalawa lang naman ang naroon, huwag na siyang tatawag ng Mr. Shen, dahil parang ang weird pakinggan. Pagkaupo ni Shen Yuan sa upuan, ipinaliwanag ni Fu Yingqi na ang totoong nakikipag-ugnayan sa paaralan ay si Yu Jifeng, na dati raw humahawak ng marketing at business expansion. Agad naghanap ng impormasyon si Shen Yuan sa kanyang computer at sinabi na hindi kailanman binigyan ni Jianos Hao si Yu Jifeng ng malalaking proyekto, kaya 2 taon nang pinipigilan ang karera nito. Dagdag pa niya, base sa background check niya, dati itong Deputy General Manager sa isang medical center. Lumapit ng bahagya si Fu Yingqi at pabulong na ipinaliwanag na nagkaproblema noon si Yu Jifeng dahil niloko siya ng kanyang asawa kasama ang dating boss niya. Dahil doon, napasampa siya ng gulo at napilitan itong mag-resign. Kaya nagtitiyaga itong magtrabaho kay Jianos Hao dahil hindi pa niya kayang magpalit ng trabaho ulit ng ganun kadali. Pagkarinig niyon, napangiti si Shen Yuan at sinabi kay Fu Yingqi na nakakakuha pa pala ito ng mga ganitong klaseng impormasyon. Tinawag niya itong mahusay na maliit na sekretarya. Sabay nun, hinayla niya si Fu Yingqi ng bahagya papalapit at sinabing sa galing nitong iyon, gusto niyang malaman kung may boyfriend na ba siya. Sa tanong na iyon, namula ng husto si Fu Yingqi. Halatang gulat at hindi makapaniwala sa biglaang pagtatanong ni Shen Yuan. Habang mabilis ang tibok ng kanyang dibdib, hindi niya maiwasang isipin kung bakit bigla itong nagtatanong gayong napakarami ng babae sa paligid ni Shen Yuan. Sa sobrang kaba at hiya, napababa ang tingin niya at napaisip ng hindi niya sinasadya kung baka naghahanap na si Shen Yuan ng mas kakaiba at mas simple kaysa sa mga babaeng nakakasama nito. At sa hindi niya mapigilan, pumasok pa sa isip niya ang isang nakakailang na imahe nilang dalawa ni Shen Yuan na magkalapit sa ibabaw ng mesa. Sumagi sa isip niya ang posibilidad na kapag may trabaho, siya ang gumagawa. At kapag wala namang trabaho, baka siya pa rin ang tatrabawin.